Kung may bubong na yung buong distrito nyo. Kung hindi na naiinitan yung mga tao dyan. O, pero tingnan nyo nga distrito nyo. Kung yung distrito nyo, pwede nyo na ikumpara sa BGC, magyabang kayo. Ganyan pala yung distrito nyo, yabang-yabang nyo na. District 6 pa lang yung tinutulungan nyo, yabang-yabang nyo na. Wala kayong maipagmamalaki sa mga Duterte. Dahil yung lawak ng naitulong ng mga Duterte sa buong Pilipinas, pumunta ka sa ibang bansa kung kilala yung tatay mo. Hindi kilala tatay mo doon. Kilala doon si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Maganda ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Oo, kaya wag kang magyabang na walang nagawa sa distrito. Tanga. Ang mga Duterte, buong Pilipinas, inayos nila kasama yung distrito mo. Lahat ng mga adik dyan, naubos eh. Diba ma'am? Kayo magmalaki na parang sa inyo yung distrito nyo. Huwag kayong magmalaki na walang nagawa sa distrito nyo dahil mga amuyong naman kayo noon. O, yung tatay mo, amuyong din naman sa mga Duterte noon yan. O, hindi ba? Kapag malaki kayo, parang kayo may-ari ng distrito. Yan ang problema kasi. Kapag nagkaroon ng konting kapangyarihan, piling nila sila na may-ari. Oh, besides, kung may nagawa kayo dyan sa distrito nyo, madam, kung meron kayong nagawa sa distrito nyo, abay dapat lang trabaho nyo yan. Mahilig kayong manumbat Mahilig kayong manumbat, may mga nagawa kayo sa distrito nyo, abay syempre dapat lang, binoto kayo ng tao eh. Kung wala kayong nagawa, magsilayas na kayo dyan. Again, VP Sara Duterte is the Vice President of the Philippines. Saklaw niya buong Pilipinas, pati ang distrito mo, sinasabi mong dayo. Baka kayo dayo dyan. Pangalawang Pangulo si VP Sara at soon, VP Sara is gonna be leading the whole Philippines. Kasama yung distrito mo. Pinagsasasabi nito na parang kung makapagsalita porket diyan kayo lumaki, kayo na may-ari niyan, porket congressman tatay mo diyan, konsihala ka diyan, kayo may-ari niyan. Ma'am, paalala ko lang. Ipapaalala lang po natin, okay? Ang mga Duterte, kapag tinanong mo sila kung may nagawa sila sa bayang Pilipinas, wala sila sinasabi. Wala. Kayo makakasagot, lumabas kayo dyan. Kung sa tingin ninyo may nagawa ako, edi good. Kung wala, sorry. Pasensya. Ganun lang. Mayabang ba sila Duterte? Na, tatay ko naging presidente ng Pilipinas, inaayos ang mga lugar nyo, kakapal na mukha nyo. May mga ganun ba si Inday? Wala. Tapos ikaw kayabang-yabang mo? District 6 pa lang, kung makapagsalita ka, kala mo naka-condominium kayo lahat dyan? Kala mo napaangat nyo buhay ng lahat ng mga constituents nyo dyan? O saan ka magsalita pagka mala BGC na yung lugar nyo? Pero hanggat ganyan pa rin yung lugar nyo, wala pa rin kayong nagawa dyan. O hindi nyo pa rin naiangat ang buhay ng mga tao dyan, nakapag-ayuda lang kayo. Nabigyan nyo sila ng ayuda, sumikat kayo dyan sa distrito. Yan, late-late nang hinahawakan yung distrito eh. Tangin na, ang yabang-yabang nyo. Alam nyo dyan sa Maynila, ang liliit ng distrito dyan. Putangin na. Kung ikukumpara mo yung distrito sa inyo, sa distrito sa Quezon City, tangin na, baka matai kayo kung mga distrito sa Quezon City hahawakan nyo, lalaki ng distrito sa Quezon City. Kakaramputan distrito nyo, hindi nyo pa nga naiahon sa kahirapan yung mga tao dyan eh. O saka na kayo magyabang kapag mala Duterte na yung mga nagawa ninyo. Yung mga Duterte nga, dami-dami nagawa sa bayang Pilipinas, yung tao nagsasabi ng mga ginhawang ginawa nila eh. Tapos kayo, kayabang-yabang nyo. Sinasagot lang natin to baka naman ikaw, Benny Abante, baka naman mapikon ka na naman. Baka patawag ka na naman ng hearing dahil lang dito binabatikos nitong anak mo ang mga Duterte, o di dapat open din siya to criticism. Kung ano yung sinasabi niya, binabalik lang natin sa kanya. Sige. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow, putang nang ganda. Siniraan ba ni Inday Sara tatay mo? Question.
Ano ang sinabi ni BP Sara sa tatay mo na ikinasira niya? Yung paglalabas ng picture ni BP Sara na nakalabas yung dila ng tatay mo? Bago ka magalit kay BP Sara, pagalitan mo yung tatay mo, anong ginagawa nung picture niyang ganun sa social media? Anong purpose? Anong maitutulong sa Pilipinas nung paglabas ng dila niya sa social media? Ako, sabi ko nga sa iyo pinapatawag na kami sa Kongreso dahil sa aming mga opinion patungkol sa mga nasa gobyerno. Pero never ako nagkaroon ng picture na nakalabas ang dila ko. Never. Yan ang pag nakita ng bata, putangin na, masama talaga ang iisipin. Pag nakita ng ibang tao, masama talaga iisipin. Lalong-lalo na kung taga-ibang bansa, ay congressman yan. Ay pastor yan. Tapos may mga ganyan. Bago ka magalit kay Inday Sara, magalit ka muna sa tatay mo. Walang maipapakitang ganun si VP Sara kung hindi ginawa ng tatay mo yan. Besides, the only thing VP Sara did was to show that picture. So anong sinisiraan ng tatay mo dahil sa picture na yon? Kung nasira ang tatay mo dahil sa picture na yon, siya sumira sa sarili niya. Tatay mo sumira sa sarili niya, hindi ba? Wala namang binanggit si BP Sara na kinasira ng tatay mo. Sinabi ba ni BP Sara doon hindi natutulungan ng tatay mo distrito? Wala, sinabi ba ni BP Sara doon na yung tatay mo walang ginawang mabuti sa distrito niyo? Wala naman. Wala, ma'am, napanood ko yun, wala. As in, wala siyang sinabi si Benny Abante, ganito. Ginawa ba niya yung ginawa niya kay Chua? Na minura-mura niya si Chua? Respeto pa din si Inday Sara sa tatay mo. Mataas pa respeto ni BP Sara sa tatay mo, ma'am. Oo, mataas ang respeto ni BP Sara sa tatay mo kasi picture lang niya yung pinakita niya. Picture lang ng tatay mo pinakita niya, hindi niya sinabi, in-expose na walang nagawa tatay mo niya. Tapos galit na galit ka. Before ka magalit kay VP Sara, na hindi naman niya sinisiraan yung tatay mo, ang sumisira naman sa tatay mo, sarili niya eh. Oh, tingnan mo, bakit naging unpopular ng tatay mo? Dahil sa ginagawa niya sa Kongreso. Dahil sa manner ng ng paggigisa niya sa mga Pilipino na dapat na nire-represent niya. Oh, hindi ba? Oh, nung nakaraan, nag-sorry siya kay Crisetio for making Crisetio cry. Oh, which is okay na sa amin yun. Lumapit siya sa amin. Ang bait niya nung lumapit sa amin. Wala siyang kinontempt sa amin. Okay na yun. Oh, wala namang sinasabi si BP Sara dito na na personal. Di naman niya minura, di naman niya binalasubas katulad ni Chua. Pero ba't galit na galit ka? Tsaka bakit ikaw ang apektado, hindi yung tatay mo? Tanda-tanda na nung tatay mo, pinagtatanggol mo pa. Bayaan mo na sa kanya yan. Oh, bayaan mo na sa kanya yan. Tsaka madam, baka mamaya marami kang baho. Lumabas yan. Ang gagaling pa naman ng mga Duterte supporters. Ingat ka. Ingat ka, ma'am. Baka mamaya meron kang mga excess baggage dyan na baka biglang lumabas. Utangin na, magsisi ka. Be careful what you wish for. You cannot be fighting with the future president, ma'am. You cannot be fighting with the future president. Ito yung sinasabi ko na pinanghahawakan ni VP Sara ngayon. The president card. She will be the next president if not gonna be impeached in Senate. So be careful that you are doing this to her. She's gonna be president. The reason why Amy Marcos is the reason why hawak-hawak niya si Amy Marcos sa liig. And the reason why Chua cannot say a thing. The reason why yung congressman na kamukha ni Kuhol hindi kayang magsalita is because VP Sara is going to be president someday and she will go after all of you. Na lahat ng mga ginawa ninyo sa kanya hindi niya yun nakakalimutan. Okay, so madam,
just focus on your candidacy diyan sa pagkakonsehal sa distrito nyo. And maybe someday, you will be congressman na papalit sa tatay mo. Yung kapatid mo, tumatakbo din. Isang pamilya kayong mga politiko na. Di ba? Isang pamilya kayong mga politiko na. So, okay lang yan. Karapatan nyo yan. Pero again, do not make a fight na hindi nyo kayang ipanalo because mga Duterte ito. And again, 32 million na Pilipino ang bumoto rito and she could have been the president. Now, she's embracing the fact na she will be president this coming 2028. She will be the next president of the Philippines. That is why as early as now, she's asserting it. Pinakikita niya na yon and she's, kumbaga, ginagampanan niya na yon. Yung, yung political shift na yan, and she's gonna collect friends and she's gonna destroy enemies as early as now. And sino may kasalanan? Bakit naging ganyan si VP Sara? Ang may kasalanan, yung grupo ng tatay mo, ng mga congressman dyan sa Maynila. Kaya nga dyan siya unang nanalasa eh. Pinakikita lang ni VP Sara, ito makinig ka, baka hindi mo naiintindihan. What VP Sara is showing us now is ito yung mga bagay that defined me now. And mind you, when I am president, putang ina nyo, patay kayo lahat sa akin. And no abante of the 6th District of Manila can stop that. Wala, hindi nyo kayang ihinto. The reason why this government is using all of their resources, all of our resources to pin the Dutertes down is because they will never, ever, ever win ng malinis against these people. So, madam, wag ka nang dumagdag. Ina-advisean kita ngayon na kung gusto mong sumikat, this is not the proper way na sumikat. Gumawa ka ng mabuti sa distrito mo, hindi mo na kailangang magsalita ng ganyan. Oo, maniwala ka. Itong mga Duterte, hindi nila sinasabi kung ano yung mga nagawa nila sa Pilipinas. I did this, I did this, I did this. Wala silang ganun. Look at how the people rally behind them. Ang mga ginawa mo, yun ang magsasalita, hindi ikaw mismo. Oo, kaya madam, kung may nagawa ka dyan, let the people tell other people na may nagawa ka dyan. Hindi dapat ikaw yung nagbubuhat ng sarili mong bangko. And madam, wala kang dapat ikagalit. Only what Inday Sara did was showed the picture of your tatay na nakalabas ang dila. So if there's someone who should be blamed for that, it's not VP Sara. Tatay mo yan. O sabihan mo tatay mo na kapag may hawak na cellphone, wag picture ng picture sa sarili. Sabihin mo tatay mo na, pa, ano ka ba naman? Tanda-tanda mo na. Naglabas-labas ka pa ng dila doon. Parang di ko alam kung anong ginawa mo. O ang talas-talas ng dila mo doon. Ang lapit-lapit pa nung camera. Anong ginawa mo doon pa? Parang si ano lang din yan eh. Si Jim Paredes na nagsalsal. O hindi ba? Nagsasalsal na ganun sa camera. Oh, sino may kasalanan? Ba't lumabas yung salsalerong video niya? Utangin na siya kasi nagsalsal siya. Oh, anong ginawa niya? O di nagsorry siya dahil nagsalsal siya. Oh, kaya nga, pagka may mga bahong itinatago, wag na masyadong maingay. Baka mamaya umalingasaw yan. Hindi nyo na mapigilan ng pag-alingasaw ng mga baho na yan. Oo, so sinasabi ko lang, ma'am, huwag ka na masyadong magalit, ha? Hindi mo to laban. Oo, tsaka this is above your pay grade. Hindi mo kaliga si VP Sara, madam. Malayo, maniwala ka.
para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Labo. At sa mga taga-distrito na pinayagan ang pambabastos, tama lang na hindi naging presidente. Putangin ng labo. Magbibitaw ka lang ng bars, wala pang kwenta. Besides, hindi talaga siya tumakbo. Hindi kasi siya patay gutom sa kapangyarihan katulad nyo. Hindi talaga siya tumakbo pagka-presidente. Saan ka makakita, niligawan ng buong Pilipinas para mag-presidente, tapos hindi tumakbo? Alam mo tawag doon? Walang pakialam sa politika. Walang paki. Ang problema, ngayon, may pakialam na siya. O, kaya nyo ba siya? Ngayon na may pakialam na siya. Kaya nga sinasabi ko, ayaw ni VP Sara yung, hindi kasi sila mayabang eh. Ayaw nila yung parang, ikaw ang gusto ng tao. Parang very much in denial sila. Hindi nila ginagamit yung mga tao eh. Do you see Inday Sara going dun sa EDSA People Power na nakaraan? Nakita mo ba siya na tumatayo sa mga entablado, sa mga rally ng mga Pilipino? Hindi. Why? Ayaw niyang gamitin yun. Kasi hindi siya epal, katulad ninyo. Pero ngayon, sabi niya, with what's happening, yung tatay ko nakakulong na, I will be next. Yung mga kapatid ko, tinitira na din. So gusto nila talaga kaming ilaglag. So I guess, gumagawa na ng way ang langit para i-embrace ko talaga itong role na ito. Because sa ayaw ko at sa hindi, mantakin mo, ayaw kong tumakbong presidente, ginugulpi nila ako. Wala akong kainti-interest dyan sa pagiging presidente. Iniiwasan ko yan eh. Yan ang sumira sa pamilya namin, yung pagiging presidente ng tatay ko. Mantakin mo, ginawa ng tatay ko lahat, tapos binababoy. So ayaw ko nun eh. So kahit anong iwas ko, anong pagsasabi ko sa kanila na hindi nga ako tatakbo, ayoko nga, pinipilit pa rin nila akong i-drag doon sa gulo na yan. So, it's as if yung langit na mismo ang gumagawa ng paraan for Inday Sara to embrace itong kanyang pagiging presidente. Kaya ngayon, na-realize ni VP Sara na this is it. I should really be doing something for the survival of my future, of my generation. Kasi ikukulong kami lahat ng to. Tatanggalan nila ng nanay yung mga anak ko. Yung mga apo, tinanggalan nila kami ng ama. Tinakulong nila si Duterte. So, hindi ako papayag. Now, I will use, at least lalaban ako, and now, i-embrace ko na yung fact that I will be president someday, and as early as now, I will assert it, papakita ko sa kanila yon, bahala sila sa buhay nila, sure ako. Pag hindi nila ako tinantanan, come 2028 at ako presidente, putang ina, uubusin ko lahi nila. Nandoon na si VP Sara sa mode na yon. That is why Amy Marcos submitted to her. Kahit binababoy niya si Amy Marcos sa mga yung rally na yan, wala nang magawa si Amy Marcos kasi tanggap na ni Amy Marcos na pucha, ito talaga, magiging presidente to someday. Kasi, kaya yung tatay mo, yung mga ibang congressman, kaya nga sila nakikipag-collaborate kay Martin Romualdez because Martin Romualdez wants to be president. At least, itong mga congressman na ito, sumasama pa sila kay Martin Romualdez doon sa kanyang. Pero with what's happening now, yung mga pagkakamali ng gobyerno, alam ko yan na sooner or later makikita, or ngayon pa lang nakikita na ng mga kumakandidato kung gaano sila ka-unpopular dahil sa ginagawa ng administrasyon. So ang pagdikit sa administrasyon na ito ay somewhat parang isang ketong. Parang isang ketong na noon proud ka, pero ngayon dirindiri na sila sa'yo, dirindiri ka na rin sa mga ginagawa. Kaya ngayon tatay mo bumait na eh.
O bumait na yung tatay mo. Sa Congress, ang bait na nung tatay mo. O hindi ba? Pero ito nga yung sinasabi ko sa iyo, madam, na laban na hindi mo kayang ipanalo. By 2028, you can be the congressman na, or baka konsihal ka pa rin dyan, o baka mayor ka na ng Maynila. Pero presidente na si VP Sara noon. Oh, so sigurado ako isa ka na lang din sa mga naninikluhod at humihingi ng suporta sa presidente nung mga panahon na yan. Okay, klaro. Oh, tsaka madam, wag mo sabihin na tama nga na hindi siya naging presidente. Kasi talagang kami, tuwan-tuwa, na hindi siya naging presidente. Kasi, tinan mo kung naging presidente si Inday Sara, vice president niyan, sigurado si Bongbong. Kung vice president niyan si Bongbong, ang Speaker of the House si Martin. So imagine, kung yung dalawang magpinsan na ugok na yan, i-impeach din nila si VP Sara. Matatanggal si VP Sara. Tapos anong mangyayari? Magiging presidente si Bongbong Marcos. That's 3 years. Dadayain nila eleksyon, magiging presidente ulit siya sa 2028. So imagine 9 years. Kaya okay na sa amin na hindi siya naging presidente ngayon. Kasi at least nakita namin na dahil sa ginawa kay VP Sara, nalaman namin sino yung mga congressman kasama tatay mo. Nalaman namin kung sino yung mga traidor sa bayang Pilipinas. Nalaman namin kung sino talaga yung mga kalaban. Nalaman namin kung sino yung mga magaling lang sumuporta, mga balimbing. Magaling lang sumuporta pag nasa kapangyarihan, pero pag wala na, kalaban na. Nakilala na namin ngayon. So at least, dahil hindi naging presidente si VP Sara, nalaman namin lahat ng modus operandi nila. Pag naging presidente si VP Sara, alam niya na kung sino yung mga pagkakatiwalaan niya at matututo na siya sa aral ng nakaraan. And which is soon, she will be president. Patay kayo ngayon. Anong masasabi ng ibang mga kongresista dyan sa statement ni VP Sara? Ito, tingnan natin ng mabilis kung anong masasabi nila. Pasok. Pinanatan ni Vice President Sara Duterte ang ilang kongresistang nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Sagot naman ng mga mambabatas, ayaw na nilang patulan ng anilay negatibong pangangampanya. Bakit? Ayaw nyo ng patulan. Bakit noon, hindi nagsasalita si VP Sara, yak-yak kayo ng yak-yak. Ngayon, na pinagmumura kayo sa mga tahanan nyo mismo, putang ina, ayaw nyo na mag-engage sa negative campaigning. Ba't ganun? Ba't ganun? Ba't nung natatapang nyo? Bakit nung pumalag na yung binabanat-banatan ninyo, bakit hindi na kayo pumapalag? Huwag ganun. Sobra naman yan. Ng bise, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Bumuelta ang ilang kongresista sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunterya ng bise, pawang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Madam, yung anak ni Abante, sinabi ba tinan mo, kung nirerespeto pa nga ni Inday Sara yung tatay mo Mantakin mo, binigyan ng mansanas si Apple Nieto para isaksak sa baga ni Chua para mamatay na siya. May ganun bang sinabi si Inday Sara sa tatay mo? Wala. Pinakita lang yung picture ng tatay mo. Kung nabastusan ka dun sa picture ng tatay mo, madam, kasalanan ng tatay mo yun. Siya nagpakita nung picture, siya naglabas-labas ng dila sa Facebook. Ayun, kita mo kung gaano katindi yung mga binitawan ni, pinagmumura niya pa si dito, putang inang na yan. Sabi niya pa, di ba, putang inang Chua na yan. Di ba? Yan, ito talaga ang matindi. Ito nga matindi, si Chua walang sinasabi, tapos ikaw wala namang sinabi si Inday sa tatay mo, yak-yak ka na yak-yak. Di ba wala namang sinabi si Inday sa tatay mo, pinakita lang picture, umiiyak ka. Ito nga si Chua, ayaw nang lumaban,
Hindi naman nag-iiyak yung mga anak ni Chua. Hindi naman nag-iiyak yung asawa niya. Hindi naman siya nanghingi ng tulong sa anak niya. O hindi ba? Bakit ikaw pinakikialaman mo yung pinakikialaman mo yung away na hindi ka naman kasali? Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Ayun Snow White Joel Chua. O hindi ba? O dito, tingnan natin kung may sasabihin si Inday. Anong tawag sa ganitong tao? O may sinabi si BP? Wala. Ang sumasagot yung mga taga District 6. O, tingnan mo ano sasabihin ng District 6. O, di ba? Sinong sumagot? Tinanong lang niya. Anong masasabi? Anong tawag sa ganitong tao? Anong sabi ng tao? Walang respeto. Uy, si Inday Sara mo may kasalanan nun. Yung tao nagsalita, hindi naman si Inday Sara. Tapos nagagalit ka. Ba naman yan, te? Ulitin natin. Si House Committee Klaro yan walang respeto. Ang sumagot yung tao. Tapos nagagalit ka kay Inday Sara. Yan ang sinasabi ko. Pag may mga baho kayong tinatago, wag kasi kayong mayayabang. Ay, yayabang nyo Kayo itong mga mababantot. Tapos ang yayabang nyo. Tingnan nyo to, parang asong maamon tupa. Puta, parang maamon tupang nagdamit demonyo. Basta nakafocus lang ako sa kampanya sa lungsod. Hindi po tayo government chair susuong sa negative campaigning dahil wala naman po itong may tutulong sa ating mamamayan. Utang ina ka, naisip mo pa yan? Yung ang ginagawa ninyong pamumulitika sa mga Duterte, wala naman na itutulong yan. Kita nyo nga, galit na galit ng mamamayan, mga gunggong kayo. Anak ng tinapay, yan ang sinasabi ko, Joel Chua. Isang beses pa na naging congressman, yumabang na kasi. Tangina, akala walang katapusan ng kapangyarihan ayan, ngayon, sinusuka ka ngayon sa distrito mo, matatalo ka, mananalo si Apple Nieto. Putang ina yan. Ano tsura mo ngayon? Putang ina yan. Paano na? Wala ka na ngayon kapangyarihan, wala na ayuda, wala na AIX, wala na AKAP. Di ba, Joel Chua? Tawag kasi masyadong mataas ang tingin sa sarili, ha? naman at Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nakafocus siya sa kampanya at hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Wala kayabang-yabang nyo nun. Nung hindi pumapalag si BP Sara, suntok kayo ng suntok. Ngayong lumaban na si BP Sara, putya, patay na. Si Manila 2nd District Representative Rolando. Ito pa, tayo na si Bentong. Kahit araw-arawin pa nila sana ko panlalait sa akin sa liig ko, sa tiyan ko. Putang ina naman kasi, bakit naman ang laki-laki ng tiyan mo? At saka ng liig mo, wala ka ng liig. Hindi ka na pwede magkwintas. Pag nagkwintas ka niya, parang kasabit na sa tenga mo yan. Hindi nila mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid ko. Ano yung tapat at totoong serbisyo? Putangin na, dati daw, simpleng tao ka lang. Ngayon, ang mahal-mahal na ng mga relo mo. Iba-iba pa yung patek mo. Tayo magagalit na naman sa akin yung mga basher ko niyan. Tayo na. Ay, nako, Diyos ko po. Ibig ko sabihin, nasa gobyerno ka, magpapakita ka ng ganung mga yaman mo. Ngayon, ini-expose ka ni Isko Moreno. Sabi ko sa inyo, lahat ng kabalbalan nyo, alam ni Isko yan. Kasi umaasa lang kayo kay Isko sa mga boto ninyo Kaya kayo, di ba, ginamit nyo si Isko noon. Dahil si Isko ang popular sa Maynila, ginamit nyo siya para manalo kayo. Tama? At nanalo nga kayo. Pero ganyan ang ginawa nyo nung nanalo kayo. Ngayon, si Isko mismo ang mag-e-expose ng mga kabulastugan ninyo. Ngayon, ayaw nyo nang lumaban, ayaw nyo nang pumalag. Hindi kami makikipagbastusan sa mga bastos. Bakit? Bakit hindi kayo makipagbastusan sa mga bastos? Dati na kayong mga bastos. Hindi nga kayo inaano nun Kayo tong urot ng urot. Ngayon, pinalagang kayo ni BP Sara. Pinalagang kayo ni Isko. Ano ngayon? Pa-victim kayo. Paawa kayo. Malinis kayo. Mga bastos sila. Binabastos kayo. Ganon. Tayo na, pare-parehas pa kayo ng ng style nila Abante At saka nila Chua, parang nag-usap-usap kayong tatlo Tayo na, ito pa isang punto rito, Valeriano. Ang ganda ng Maynila nung panahon ni Isko, binaboy nila Kuna, wala kang ginawa.
Pinayagan nyo na mababoy ulit ang Maynila. Ngayon, gusto na ng tao ng iba, paano na yan? Pag natalo ka, paano ka na? Paano na yung mga utang mo? Paano na yung mga loans mo? Paano na yung mga mamahaling relos mo? Pag binenta mo yan, sa akin na lang, mura na lang ha. O yung 20 million na patek mo, biling ko ng mga 1 million. Total, buwis naman ng Pilipinas yata yung ano niyan. Buwis naman yata ng Pilipino yung pinambili nyo dyan. Yata baka sabihin mo na naman, gagalit ka na naman. Sige, diretso. Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa kamera para imbestigahan ang confidential funds ng bise. Sinabing kahit pa araw-arawin ni na VP Sara at Isko Moreno ang panlalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid. Wala ka naman daw, may liig ka naman daw kasi dati. Maliit naman daw ang tiyan mo noon. Nung naging congressman ka, nawalan ka na ng liig, lumaki pa tiyan mo. Para ka nakipaghabulan ka daw kay Jinggoy. Kaya nga bakit? Busog na busog ba? Tatanong lang. Niya sa ikalawang distrito ng Maynila, hindi raw siya nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative. Putakin mo. Wala kang na ano. Wala itong tsahin ni Claire Castro. Wala kaming pake. Bobo ka. Hindi ka marunong mag-English. Mukha kang tanga doon sa Congress hearing versus Facebook. Pero ito lang masasabi ko. Hindi, si Benny Abante, in fairness kay Benny, nagbago siya. Siguro na-realize niya na putya mali din yung mga ginagawa niya at nararamdaman niya na ngayon yung pagiging unpopular. And sabi nga ni Banat Bay, di ba, meron siyang intel na halos hindi na nga din daw lumalabas ito, hindi na rin daw umaatin ito sa mga meeting de avance, sorties. Kasi nga, medyo galit talaga. Galit daw talaga yung mga taga Maynila sa ginawa nila at ginagawa nila na instead of focusing sa mga proyekto ng Maynila o instead of focusing sa mga distrito nila, parang masyado yata silang tumambay sa pamumulitika. Sabi ko nga sa inyo, dumaan kayo dyan sa may Santa Ana. Tingnan nyo kung ano ba, yung bang lugar na yan is something na kung ako politiko, magiging proud ako na distrito ko. Ako pa naman lumaki ko sa subdivision. Lumaki ako sa mga Central Business District. Kung magyayabang ka na maganda distrito mo, make sure na parang BGC yan, parang Ayala yan. Parang Ortigas Center yan. Pagka ganun yung distrito mo, magyabang ka. Pero kung ang distrito mo, putya yan, puro pedicab, kaliwat kanan yung mga tricycle, walang modo yung mga jeepney driver. Kapag ganyan ang distrito mo, hindi kayo dapat magyabang. Di ba? Kayo talaga. Kaya ayan, mga bossing. Sa susunod na